Kaibigan, alam mo ba na ikaw ay napakapalad ngayon sa oras na ito sapagkat ikaw ay kasama namin na mag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang programang ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman patungkol sa Diyos at kung sino siya sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Ubi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. Aming dalangin ay patuloy na kayo ay pagpapalain ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya ang may-ari at may akda at naghahanda siya na sa kanyang pagbabalik ay iuwi na tayo sa langit na bayan. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section sa YouTube at patuloy na nagbabahagi at nalalaman namin kung saan ito nakakarating sa pamamagitan ng iyong pag-like at pag-comment at pag-share. At ganoon din sa mga ginigiliw naming mga taga-subaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin ng ating Panginoon Diyos sapagkat malapit nang darating ang ating Panginoong Jesus. At makakasama natin dito sa studio ay ang ating mga budihing hinirang ng ang ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Abe Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministries at Spirit of Prophecy Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray at saka Pastor Jules. At napakabuti na muling makasama namin kayo, mga minamahal na mga kapatid. At ninanais namin na kayo ay makasama sa ating pagdalaw kay Robert Caldwell sa Australia by the year 2026. Ang gagawin lang po ninyo ay magbenta kayo ng 20 sets ng Bible story para kayo makapunta doon sa Australia. At i-remit nyo yung full remittance at dadalawin natin yung Ellen G. White na tahanan, then yung Avondale, tapos yung monumento ni Robert Caldwell na nanguna sa ating bansa noon na nadumalaw sa atin. Kung wala po siya ay walang Seventh-day Adventist dito sa Pilipinas. Then malapit na naman po yung John 21, magdi-distribute tayo ng second wave ng The Great Controversy at huwag niyong kakalimutan na maging kabahagi kayo, mga kapatid, sa nagtatapos na gawain ng Panginoon. Alam natin na lahat ng mga tanda ng sanlibutan ay pawang natutupad na at lahat ay matutupad bago dumating ang ating Panginoon. Upang tayo ay makapunta na doon sa langit ay kailangan natin maging kabahagi sa pagpapahayag ng kanyang banal na salita. Then, para maproteksyonan natin ang mga kabataan natin, mga kapatid, kailangan yung bigyan at regaluhan ng messages to young people para mapangalagaan natin yung pagiging dalaga at binata nila at magkakaroon sila ng pamilyang masaya na ginabayan ng Diyos ang kanilang kaisipan sa pagpipili ng kanilang mapapangasawa. Ay siyempre, at kapag nakapangasawa na sila ay siyempre ay kailangan nating malusog ang kanilang pangangatawan symmetrically, socially, spiritually, mentally, and ano pa bang iba't iba pang bahagi ng ating pong buhay. Kaya ang Health and Home ay flagship po ng ating bansa, ng Philippine Publishing House. Kailangan nating basahin ito sapagkat holistic po ang approach ng Health and Home. Alright. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating bagong Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Napakasaya, Pastor Ray at Pastor Abe, dahil binigyan na naman tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon upang mag-aral ng kanyang mga salita. Kanya nga't binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa AWR mula rito sa Visayas, Luzon at Mindanao. Ganon din ang ating mga tagapanood sa ibang bansa. Ganon din si Brother Junard Bayog and family from Tagudtod, North Bugasong, Antique. Mula sa Antique, Pastor Ray at Pastor Abe ay meron tayong mga susubaybay sa ating mga series ng ating oras ng pag-aaral. Mga minamahal na mga kapatid, inyo pong i-share itong ating mga link upang sa ganon ay marami pang mga kapatid at mga tao na makikinabang sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos.
Kaya sa ating pagpatuloy, nais kitang anyayahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, Ama namin banal, sapagkat napakabuti niyo sa amin, narito ang bawat isa na mag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po ang ministeryo ng Banal na Espiritu ang lumuklok sa amin upang lalo namin maintindihan at may sakabuhay ng mga katagang ito at magbibigay sa amin ng kamanatagan, kapayapaan at pag-asa ng kaligtasan. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pangpitong paksa na pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na mga saligan ng propesiya. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Isaiah 6 verse 8, ito po ang sinasabi. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Napakaganda, mga kapatid. Buuin natin ang ating leksyon at tatalakayin natin sa magitan ng 3 punto lamang. Ang 3 punto ay magsisimula sa letter G. Ang una dito ay God's throne in heaven. Pangalawa ay God's throne on earth. Ang pangatlo ay God's throne in our hearts. Napakasimpleng ito na ating pag-aaralan. Una ay papaliwanag sa atin ni Pastor Abe kung ano ibig sabihin yung unang punto. God's throne in heaven. Pastor Abe, ano ibig sabihin? Yeah, papag-aralan natin at i-explore natin, mga kapatid, kung ano ang trono ng Diyos, na ito'y ipinapakita niya yung kanyang kapangyarihan at kakayanan, kung paano siya ay naging Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. At matalakay din natin, kagaya sa pagkabanggit mo, Pastor Ray, yung trono ng Diyos dito sa sanlibutan. Na ito naman ay ang kanyang unang trono ay nakita sa halamanan ng Eden at in-emphasize sa mamagitan ng Arko ng Tipan. Then at the same time ay yung inaantay natin ang Zion, ang pinakadakilang trono ng Diyos. Na yun ay, ito yung hinihintay natin, itong hinaharap na trono na matatanggap natin, ito yung pag-asa natin at pinakaasam-asam. Pero bago mangyari yun ay dapat yung trono ng Diyos ay maupo siya sa mga puso natin, sa ating mga isipan, upang tayo po ay mapangalagaan sa ating pong buhay. Ngayon, ang unang tatalakayan natin ay ang trono ng Diyos sa langit. So, ang trono ng Diyos sa langit, mga kapatid, ito ay naglalarawan ng kanyang ultimate authority. Okay? Then at the same time, kung paano niya pinangangasiwaan ang kanyang mga nilalang. At ito ay nagpapakita ng simbolo ng kanyang pagiging hari. So, kung siya ay hari, siyempre siya ay mangunguna sa atin at siya ang hahatol din sa atin bilang mga anak niya na lalaki at babae. So, ang pagkakaroon ng trono ng Diyos, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, doon sa langit, nagpapakita na siya ay kakaiba sa lahat ng nilalang. Okay? Ibig sabihin ay distinct ang ating Panginoon at higit pa sa naiisip ng tao ang trono ng Diyos doon sa langit na bayan. Then nagpapakita din dito na kung tayo ay nilikha, pagmamayari ng Panginoon, ay nagpapakita dito na kailangan din natin na sumunod sa pamantayan ng Panginoon na kagaya ng kalikasan at lahat ng mga nilalang, mga kapatid, ay nasa kani-kaniyang kaayusan. Then kinakailangan nating magtiwala sa pangunguna o leadership ng ating Panginoon at ito ay napakahalaga upang sa mamagitan lamang ng Diyos tayo ay natawag na hatulan at ililigtas. Ngayon, Pastor Ray, ang trono ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang royalty upang tayo ay hatulan, ito man ay mabuti at masama. Pakibasa po ninyo doon sa aklat ng Salmo, Kabanata 122, setas na 5. Do'y inilagay ang mga trono para sa paghatol, ang mga trono ng sambahayan ni David. Yan, nakikita nyo yung description po ng banal na kasulatan. Ang trono kasi noon ay ito yung trono ng Diyos na makikita mo doon sa tabernacle, no? Tabernakulo.
At pag sinabing God's throne, ano po ang naiisip nyo mga viewers natin? Ibig sabihin, nagpapakita ng kapangyarihan, nagpapakita ng kakayanan, nagpapakita ng isang gobyerno na pinapangasiwahan ng Panginoon na mayroong hustisya, okay? At patas na pakikitungo sa buong pamayanan. So ito ay isang kingly authority, mga kaibigan ko, na ipinapakita ng Diyos na siya ay kanyang hahatulan tayo. Ang kanyang paghatol ay wagas at ang kanyang paghatol ay patas, walang labis at walang kulang. Pero titignan natin paano inilarawan ng Diyos at ang kanyang propeta ang kanyang trono. Pakibasa mo ulit, Pastore, doon sa aklat ni propeta Isaiah, Kabanata 6, setas na 1, kung paano ang pagkakita ni propeta Isaiah sa trono ng Diyos. Isaiah, Kabanata 6, setas na 1. Noong taong mamatay si Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Yan. Pag ang Diyos ay naupo sa trono, ibig sabihin niyan ay meron siyang gagawin. Ang gagawin po niya ay siya ay hahatol, siya ay mangangasiwa at kanyang bibigyan ng karampatang hustisya ang kanyang bayan. At ang ating Panginoon, kung dinidescribe ng banal na kasulatan na sa panahon na umupo ang ating Panginoon sa kanyang trono, particularly noong 1844, kung maalala natin yung Millerite movements, nagkaroon ng tinatawag na The Great Disappointment. Ang ating Panginoong Jesus ay namagitan siya kasi naupo na sa trono ang Panginoon. Ibig sabihin, handa na siyang humatol. Handa na siyang magbigay ng kapasyahan. At ang kapasyahang yan ay hindi sa ipapanganib ng isang matuwid na anak ng Diyos, kundi ito ay kaliligaya niya. Ito yung pag-asang inaasam-asam natin para ma-vindicate yung ating mga pagkukulang, maaari, at ma-vindicate din yung karakter ng Diyos na nasira sa magitan ng pagkakasala natin sa Diyos. So ano itong kanyang hahatulan, Pastor Ray? Pakibasa mo sa Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. O, naipaliwanag kapag siya ay naupo sa trono ng Panginoon, sang-ayon sa binabanggit ni Propeta Ezekiel, ipinapakita na siya ay nangunguna. The God who rules, the God who reign, the God who judge, and the God who supervise. So, yun ang Diyos natin. At ang kanyang paghatol ay alam natin na patas. At wala tayong maitatago kasi ang sabi po ng banal na kasulatan sang-ayon sa sulat ni propeta hindi sa propeta, sa Book of Ecclesiastes, what I mean, chapter 12 verse 14 ay ito man ay mabuti at masama ay hahatulan ng Diyos. Hayag man o lihim ay alam ng Diyos kasi all-knowing ang ating Panginoon at ang kanyang sovereignty ay talagang sa buong sansinukob. Ang sansinukob sa English ay the entire universe. At alam natin na sa lahat ng planeta na nilikha ng Diyos sa bawat galaxy, na mayroong mga galactic planets, ay tayo lamang ang binibigyan ng pansin upang tayo ay bigyan ng karampatang paghatol ng Panginoon. Ang pagkakasala man ay ginawa ng hayag o ang pagkakasala naman ay ginawang inililihim. Kaya mabuti man yan o masama. Kaya yan ay napakapatas ng ating Panginoon. Pakibasa mo pa, Pastor Ray, sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Ecclesiastes chapter 5 verse 2, kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong mga salita. Yan, kasi kung minsan ay sabi nga ni Pablo ay kung sumagot ka, yes, kung yes or yes, kung no ay no. Kahit si Jesus. Kahit ang Panginoon, kasi baka mamaya ay magkamali tayo sa binabanggit. Kaya nga, sa tuwing tayo ay magsasalita laban sa ating kapwa ay pag-isipan muna natin ng makaisandaang beses bago natin banggitin yung salitang nakakasakit. Kasi
my friend, ay may nakakasakit na salita. Minsan ay humahatol tayo base sa ating sariling pakiramdam, base sa ating sariling pangunawa, hindi naman tayo Diyos. Ang may karampatan lamang yan na gagawa ng bagay na yan ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas. Pero bibigyan din tayo ng panahon na yan pagdating doon na sa langit na bayan kapag tayo ay liligtas at magbabakasyon tayo doon ng 1,000 taon na maupo sa trono ng Diyos. At pag pinaupo tayo, siyempre, isinasalita ng Panginoon doon sa paglilitis, at kung naging saksi man tayo sa mga paghatol at paglilitis ng Panginoon, ay ibig sabihin yan ay dahil tayo ay mga anak na lalaki at babae ng Panginoon. Ang isa pa, Pastor Ray, ay pakibasa mo nga sa Jeremiah chapter 17, verse 12. Isang maluhating trono na itinaas mula ng pasimula ang lugar ng aming santuario. Ang diyan, kung titignan natin ang trono ng Diyos, Pastor Ray, ang trono ng Diyos doon sa langit ay ini-encourage niya tayo na kapag tayo lumapit sa Kanya ay ibibigay natin ang karampatang paggalang at kapakumbabaan. Parang kung titignan mo itong mga nasa Asian country, yung may mga hari na pinaglilingkuran, katulad doon sa Thailand. Sa Thailand ay hindi sila nagsasalita ng mga salitang laban sa kanilang hari. Ang pagsasalita ng hindi maganda laban sa hari yan ay rebellion sa kanila sa Thailand. At sa tuwing makikita nila yung larawan ng hari ay nagbibigay pugay sila. Tayo kung minsan ay ginagawa din nating biro-biro ang pangalan ng Diyos. Kung minsan pag nagulat yung tao ay Jesus, Maria Jose. O kung minsan naman ay dahil sa, ewan ko kung ano kung paano natin i-approach ang ating Panginoon. So kagaya ng ating Panginoong Jesus, sa tuwing i-approach niya ang kanyang Diyos Ama doon sa langit na bayan, ay binabanggit niya yung pangalang Ama ko na nasa langit. Hindi sana ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong sariling kalooban. So, i-recognize din natin yung ating pangangailangan ng kanyang paggabay at pagliligtas sa ating buhay sa tuwing tayo ay lalapit sa Panginoon. Sapagkat siya lamang ang pupwedeng magpatawad sa atin, siya lamang ang pupwedeng magligtas sa atin, siya lamang ang pupwedeng magbigay ng isang napakagandang trato kung ibinibigay natin yung tamang paggalang. At hindi natin itinatatwa ang Diyos natin sa kilos, sa salita at mga gawa. Purihin ang Diyos, maraming salamat. Ang unang punto ay piniliwanag sa atin ni Pastor Abe na tinutukoy na ang Diyos ay nagpahayag, nagpakita sa bawat isa sa atin. Saan? Sa langit na bayan. Na kung saan nandun ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian, at soberenya sa bawat lahat ng mga nilalang. Hindi lang dito sa lupa, sa lahat ng mga kanyang sansinukob na sinasabi. Ngunit tinutukoy niya na yung Diyos na umupo sa kanyang trono sa langit ay mag-umpisa ng hahatol. Gagawa siya ng paghahatol sa lahat ng mga nilalang, sa lahat ng mga tao dito sa lupa upang pakinggan at tingnan kung ang bawat isa ay karapat-dapat sa pagliligtas o sa kaligtasan o hindi. Kaya purihin ang Panginoong Diyos na ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono upang balansehin, tingnan ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. Kung tayo nga ay karapat-dapat na makamit o kaya marating ang langit na bayan, ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Pastor Jules, ano? Napakaganda, Pastor Ray, yung unang punto na ating pinapag-aralan na kung saan ang trono ay kailangang may nakaupo na hari. At ang haring ito, siyang namumuno, siya rin ang magbibigay ng hukom. Dahil ang trono, ito yung seat of sovereignty na kung saan nakaupo dito yung pinakamataas. Siyang namumuno sa lahat. Ito rin yung center of judgment, yung binasa natin kanina, na kung saan dito mag-uumpisa yung hukom. Kanya binanggit kanina ni Pastor Abe yung sinasabi niya na
connection ng 1844, yung investigative judgment, na kung saan dito mangyayari talaga yung lahat ng ating mga ginawa mula noon kay Adan hanggang sa huling panahon ay siyang doon na ginagawa yung investigation. At yung panghuli dito, yung source of revelation, dito rin nanggagaling yung mga panukala ng Panginoong Diyos sa hinaharap. Kanya yung trono talaga sa langit ay, kung ating titingnan, iyon yung lugar na kung saan ang Diyos ay nakaupo at nagbibigay ng lahat ng mga na nauunawaan ng bawat isa sa atin at nakikita nanggagaling dyan sa trono ng Diyos sa langit. Maganda ito kasi sinabi niya ni Pastor na yung trono sa langit, na pinabasa niyo sa akin kanina sa Jeremias 17 verse 12, na ang trono sa langit ay itinaas at noong pang pasimula at mayroon siyang relationship doon, lugar din ng aming santuaryo. Sinabi. So, ibig sabihin, ang bawat isa ay paglapit mo sa trono ng Diyos, lumapit ka na sa santuaryo. Na ang santuaryong yan ay doon ang Diyos nagpapatawad, doon ang Diyos din ay humahatol, doon ang Diyos ay nagdidesisyon kung sino nga talaga ang maliligtas sa atin. Yung ministeryo ng pagliligtas ng bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Kung bakit nasabi ko kanina, Pastor Ray, na yung trono ng Panginoon ay source of revelation, kasi yung mga manunulat sa Biblia, yung mga propeta, pag sila'y nanulat, sabi, nakita kong trono ng Diyos. Yun yung binabanggit nila. Kanya ito yung source of revelation, yung pinanggagalingan ng kanilang mga sinasabi. Sa trono ng Diyos. Ang isa pang reflection, Pastor Ray, kapag naupo ang Diyos sa kanyang trono, ang indication niyan ay handa na siyang makinig. Handa na siyang magbigay ng hatol at pasya. At nakakasiguro tayo na kapag tayo'y naging masunurin sa Kanya, yung Ark of Covenant kasi ay pinapakita din, sample din yan na nagkaroon siya ng trono doon sa sanctuaryo. At doon yung mercy seat. Yun ay trono ng Diyos sa sanctuaryo dito sa lupa. Kasi gusto niyang makipagtipan sa atin. Kaya nga, mababasa nga natin doon sa Exodus 25 verse 8. Ay basahin mga Pastor Ray sa Tagalog na binabanggit doon na let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Mamaya matatalakay natin yung Pastor Ray, pero papiyaw basahin natin. Igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Yun ang indication na kapag naupo na ang ating Panginoon, handa na siyang makipagtalakayan sa atin. Yan yung ating dagdagan natin. Di ba, pagpunta natin sa santuaryo ay din tayo makakakuha ng pagpapala, kapayapaan, pagpapatawad, at lalo na ganun din yung pagsamba. So, di ba, pagpunta ka sa santuaryo, yung church natin, doon yung trono ng Diyos na makikita natin. At ang bawat isa ay pupunta roon para sumamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya pupunta na tayo sa pangalawa. God's throne on earth. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Jules, ano ibig sabihin natin? Kanina nakita natin yung trono ng Diyos sa langit. Pero yung trono ng Diyos sa langit ay hindi niya pinanatili doon sa langit. Dahil ang Diyos, ang kanyang sarili, ay kung ating titignan, para bagang napakalayong Diyos sa atin, nasa langit. Kaniya't merong various representation ng trono ng Diyos sa langit dito sa lupa na ating makikita ngayon. Dahil kung ating titignan, kung nasa langit lang ang ating Panginoong Diyos, malayong malayo, para bang walang bahala sa tadhana ng tao. Kaniya't ngayon ating titignan yung mga representation ng trono ng Diyos sa langit dito sa lupa. So ating titignan ngayon yung trono ng Diyos sa lupa. At una, makikita natin dito yung halamanan ng Eden, yung hardin ng Eden, at pangalawa yung Ark of the Covenant. Dito sa hardin ng Eden, Pastor Ray, merong mga bagay na nagpapakita dito doon sa makalangit na trono ng Diyos.
say for example, yung cherubim. Yung cherubim na naglilingkod doon sa trono ng Diyos sa langit ay Anghel meron yung mga yun, nandito rin sa lupa. Kung ating titingnan sa Hardin ng Eden, ating babasahin sa Genesis 3:24. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Okay, napakalaga nating tingnan yon. Dahil nung nagkasala si Adan at si Eva, sila'y tinaboy doon sa Hardin ng Eden at nagtalaga ng Panginoong Diyos ng kerubin na magbabantay. At yung kerubin na yon, merong apoy na tabak na hinahawakan. At kung ating titingnan yung trono ng ating Panginoong Diyos sa mga awit 104 verse 4, binabanggit doon na merong naglilingkod doon na kerubin na meron ding nagniningas na tabak na hawak. So, makikita natin yung representation ng trono ng langit ay makikita dito sa trono ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng kerubin. Pangalawa, mga ilog na kung saan ay makikita natin sa langit na sinasabi yung ilog na dumadaloy mula sa trono ng ating Panginoong Diyos. So, yung ilog na yon ay nakita rin sa Eden. May 4 na ilog doon. Kung ating titingnan sa Genesis 2:10-14, pag-ibasa nga, Pastor Ray. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pisyon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Habila, na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang iyon ay mabuti. Mayroon doong bedelyo at batong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Kus. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris, na siyang umaagos sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Okay, so ang mga ilog na umaagos doon sa Hardin ng Eden, Pastor Ray at Pastor Abe, ay ito'y tumuturo sa tubig ng buhay na kasing linaw ng bubog at mga bukal mula sa trono ng Diyos sa Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 1. So, ating makikita yung trono ng Diyos sa langit ay nakita rin dito sa lupa yung paglalarawan ng umaagos na tubig mula sa Hardin ng Eden na kung saan ay malinaw, sabi dito na parang bubog. Pangatlo ay itong mga mahalagang bato na kung saan ay makikita natin sa trono sa langit ay nakita rin dito sa lupa. Kung ating babasahin sa Genesis 2, talatang 12, Pastor Ray, pakibasa nga. At ang ginto sa lupaing iyon ay mabuti. Mayroon doong bedelyo at batong onyx. Yung batong yan ay makikita rin sa trono sa langit, Pastor Ray. So, itong mga bagay na ito ay parang nagpakita rin sa lupa yung inkarnasyon ng makalangit na trono ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa na ating makikita, Pastor Ray, na representation ng trono sa langit dito sa lupa ay yung Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan. Dahil may bahagi dito, yung mahalagang bahagi, yung kaban ng tipan na kung saan dito natin makita yung katangian ng trono ng Diyos sa langit, kagaya ng presensya ng kerubin. Yung presensya ng kerubin ay pinapakita yung trono ng Diyos dito sa lupa. Ito namang kaban ng tipan, pinapakita rin nito yung trono ng Diyos dito sa lupa, na kung saan ay tinuturing yung kaban ng tipan na trono ng Diyos o tungtungan ng kanyang mga paa. Kung ating babasahin, Pastor Ray, dito sa unang Kronikas 28:2, pakibasa nga, Pastor Ray. At tumayo si Haring David at nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, mga kapatid ko at bayan ko. Nasa aking puso
na ipagtayo sa isang bahay, na pahingahan ang kaban ng tipan ng Panginoon upang maging tuntungan ng mga paa ng ating Diyos. So kung inyong titingnan, Pastor Ray at Pastor Abe, binabanggit dito na yung kaban ng tipan ng Panginoon ay may kaugnayon dun sa tungtungan ng paa ng ating Panginoong Diyos. Dahil pa kahit si Haring Solomon, sinasabi dito na doon sa tungtungan ng paa ng hari ay naandun yung kaban ng tipan. So napakahalaga na ating titingnan na kahit pa dito sa lupa ay makikita natin yung trono ng Panginoong Diyos sa langit dito sa lupa. Dahil ayon sa ancient Near East, kung saan inilalagay yung mga tungtungan ng paa sa paanan ng Diyos sa templo, ay sinasabi dito nakatayo ang Panginoong Diyos. Doon sa tungtungan ng kaniyang mga paa, nandito yung kaban ng tipan. So dito yung sinasabi dito sa ating leksyon ngayon na binabanggit na kung saan hindi nanatili yung trono ng Diyos sa langit, na kung saan para bagang malayo ang Diyos, na wala siyang pakialam sa tadhana ng tao. Ngunit makikita natin na ang Diyos, ang kanyang presensya nandito sa lupa dahil sa representation ng Harden ng Eden. Nating makikita yung kerubin doon, yung mga ilog at yung mga bato na sinasabi ito yung nagpapakita ng trono ng Diyos sa langit. Kahit pa yung kaban ng tipan nandito sa lupa, na kung saan naandun yung tungtungan ng paa ng Panginoong Diyos. Napakabuti ng Panginoon, ano? Bawat isa sa atin na hindi na natili, ayon sa namin, hindi manatili yung trono ng Diyos sa langit, kundi ibinigay dito sa lupa para yung Diyos na malayo ay naging Diyos na malapit. Amen. Para makilala natin ang lubusan. Bakit nangyari yon? Sapagkat nagkasala ang tao. May connection yan dapat nun eh. Kaya lang nung nagkaroon na ng kasalanan, ay yung mga sunod dyan tumaas. Yung mga puno ng kahoy, tumaas na. Wala na. Kaya sabi ni San Juan, nakita ko. Yan ang sinasabi sa Apocalypse. Yung Harden ng Eden, nung nagkasalang tao at may baha na dumating, dinala sa langit. Kaya sinasabi nung unang punto, at saka pinabasa mo, na nandun yung kerubin na binabantay. Para baka makapasok yung mga nagkasala, si Dan at Eva, para makakain ng punong kahoy bunga ng punong kahoy na yung tawag nito, bunga ng punong kahoy na buhay. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Pupunta na tayo sa pangatlong punto na tayo. At ang pangatlong punto ay God's throne in our hearts. Pastor Abe, ano sabihin nito? Napakaganda itong tinatalakay natin, at saka yung pagkatalakay din ni Pastor Jules kanina. Alam natin na ang Diyos ay isang Diyos na gusto niyang makipagrelasyon. Imagine siya na ang gumawa ng paraan kung paano siya makipag-ugnayan sa atin sa kabila na nagkasala tayo, napalayas tayo sa halamanan ng Eden. Yan yung trono niya dito sa lupa na diniscuss ni Pastor Jules. At nung gumawa talaga siya ng paraan kung paano, ang trono kasi ay simbolo ng pagsamba natin sa Diyos. Siyempre, kung tayo ay sasamba sa Kanya, ipapakita natin yung respect, tapos yung holiness ng trono ng Panginoon. Kasi tignan mo, yung kerubin ay yung makikita mo sa Ark of Covenant, yung isa ay nakataas, yung isa ay nakababa, yung tagtatatlo yun eh, 6 na wings yun eh. Yung iba ay pinangtakip nila sa kanilang kahihiyan, yung iba ay simbolo ng pagpuri nila at pagsamba sa Panginoon, na talagang nakayuko. Yung dalawa ay paglipad. Tapos nung umawit sila, sang-ayon doon sa, di ba nabasa natin yung Isaiah, nakita natin na umawit yung mga kerubin. Then, ang kanilang indication ng pag-awit ay holy, holy, holy. So, yun ay pagpapahayag ng banal na pagka-ano ng ating Panginoon. So, nabasa natin kanina, Pastor Ray, paano siya magkakaroon ng trono sa ating mga puso. Okay?
So, pakibasa mo nga, Pastor, doon sa unang Korinto, Kabanata 6, setas na 19 at 20. At makikita natin kung papaano mananahan ng ating Panginoon. O hindi ba ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili ng isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawang ang Diyos. Yan, kung trono ng Diyos ito, templo ng Diyos itong ating katawang ito, itong katawang ito ay trono ng Diyos. So, ibig sabihin ay kailangang mamuhay tayo na may kabanalan. Mamuhay tayo na may may karangalan, kabanalan, at maharlika tayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin ay, kung nananahan siya dito sa ating buhay, ibig sabihin ay tinuturing tayo ng Diyos na bahagi tayo ng kanyang buhay. Tinuturing tayo na siya ay hindi siya nag-aalangan na makasama tayo from day to day. Kung mababasa mo nga, Pastor Ray, doon sa Revelation chapter 3, verse 20, singit nga natin na ang Diyos ay kumakatok eh. Kumakatok siya sa tuwi-tuwi na kasi gusto niyang makapanahan sa atin. Gusto niyang makasalo tayo. At handa siyang makipagtalakayan sa atin kung ano man ang mga challenges natin sa buhay, Pastor Ray. Kung ano man ang nangyayari sa atin, kung ano man yung mga accomplishment natin. Gusto niyang mapakinggan na ikikredit natin lahat sa Kanya yun dahil siya ang kumikilos at gumagawa sa buhay natin. Revelation chapter 3, verse 20, Pastor Ray. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Napakaganda yan ha. Yan ang ating Panginoong Hesus. Everyday ay kumakatok po ang banal na Espiritu sa puso natin dahil gusto niyang makapanahan sa atin. Ngayon, kung siya ay makakapanahan sa atin, ay sasaluhan niya tayo talaga. At gusto niyang, kasi ang hapagkainan ay, yan ay center of socialization yan eh. Kailangan mong makipag-usap, makipagtalakay, usap ng maayos sa kasama mo sa pagkainan upang magkakasalo tayo sa hirap at ginhawa. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, ng Pastor Ray, nabasa na natin kanina yung bakit gusto niyang makipanahan sa atin. Nabasa na natin kanina yung Exodus chapter 25 verse 8. Siguro reviewin natin yun at ituloy mo hanggang verse 9 kung ano itong gusto niyang makipanahan sa atin. Igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa inyo, saan yung huwaran ng tabernakulo at saan yung huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon ay gayon ninyo gagawin. Nakita natin, yung Hebrew terminology na to dwell or rested, ang ibig sabihin yan ay syakan. Oo, gusto niyang makapanahan sa atin at gusto niyang makapagpahinga sa atin. So, ito ay napakagandang simbolo na ang Diyos pala ay gusto niyang makapanahan sa atin, araw-araw na makapiling natin siya, hindi lamang sa sanctuaryo, hindi lamang sa Garden of Eden, hindi lamang po sa tabernakulo na itinayo noon ni Haring David, kundi maging sa buhay natin ay gusto niya tayong makasama ang ating Panginoong Diyos, Pastor. Then titignan din natin ang Exodus chapter 40 verse 35 kung ano ang paliwanag nito. Si Moses ay hindi makapasok sa tuldang tipanan sapagkat nanatili sa ibabaw niyon ang ulap at pinuspos ng kaulalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Tignan niyo mga kapatid, So, yung sanctuaryo noon, hindi direct na makapasok si Moses kasi mamamatay siya. Nagpapakita na napakabanal ang presensya ng Panginoon. At maging nung nagpakita ang Diyos doon sa bundok at nakita ni Moses yung burning bush, at ang sabi niya ng Diyos ay tanggalin mo ang iyong sandalya sapagkat ang lugar na iyong kinakatayuan ay banal. Ang ano pala nito, ang larawan nito ay nagpapakita na kung saan man napunta ang Panginoon, saan ka man nag-preach at binabanggit mo yung salita ng Diyos,
ay nagiging banal yung lugar. Mm. Kasi bundok naman yun, barren place yun eh. Isa lang naman yung nakitang damo doon na nasusunog pero hindi nasusunog. Pero nung lumapit si Moses sabi niya, tanggalin mo ang iyong sandalya sapagkat ang kinatatayuan mo ay isang banal na lugar. So ganun din ang buhay natin. So iset aside natin yung ating mga worldly doings sa buhay, yung mga negative thoughts natin, yung mga pagkilos natin na hindi maganda. Kasi itong kapag manahan na ang Diyos sa buhay natin ay nagiging banal ito pag binubuksan natin ang ating puso. So, Pastor, nakita ko dito, alam natin na hindi lang yung sanctuaryo, hindi lang yung templo, hindi lang yung trono niya doon sa langit ay banal. Lahat yan ay banal. Kundi maging sa church, kung tayo pupunta doon, ay nandun yung throne of worship. So, kinakailangan na kapag pumasok tayo doon, ay ipapakita natin na mag-behave tayo sa loob ng iglesia. Siyempre, kung yung cellphone mo, habang nakikinig ka sa sermon ng speaker natin, ay i-off din natin yung cellphone natin. Kasi ang pinapakinggan nating salita ay salita ng Diyos. At saan mang binabanggit ang kanyang salita, ang lugar ay nagiging banal. Pero yung kilos, kuminsan yung kilos natin, the way we sing, the way we pray, the way we sit, the way we listen to, and the way we interact is an act of worship. Pagsamba yun eh. Parang titignan mo yung napunta kami sa Thailand, nandun yung malalaking Buddha. Ang sabi ng mga Buddhist, oy, bawal mag-short dyan. Sabi ng mga Buddhist, ay bawal mag-chinelas dyan. Bawal magdamit ng yung mga miniskirt, sabi ng mga Buddhist. Tayo higit sa Buddhist ang ating Diyos. Bakit sa kanila na-i-implement nila yung ganon? Dadalaw ka sa templo nila, pero hindi ka makakapasok sa templo kung ang damit mo ay hindi kahali-halina sa paningin ng ating Panginoon. So, yun ay throne of worship ng ating Panginoon. So, titignan natin na maging sa church natin, sa paggawa natin ng mga misyon natin, kasi yung dinadala natin ay banal lahat ang ating gagawin. Halimbawa, kung paano natin ipapakita ang trono ng Diyos sa ating pagkilos at pag-uugali. Paano natin tratuhin ang ating kapwa, paano natin tratuhin yung ating asawa, paano natin tratuhin ang ating mga kapatid na lalaki at babae, tratuhin ang ating mga anak. Anak din ng Diyos yan. At nanahan din siya yung ang Diyos sa bawat isa. So, lahat ng pagtrato natin sa kapwa, nagpapakita ng throne of ethics or throne and ethics na tinatawag doon. Then how about yung ating personal life? Paano natin iniingatan yung ating katawan? Paano natin iniingatan yung ating sambahayan? Paano natin iniingatan ang ating ugali sa workplace natin? Kung minsan din ay negative din ako kuminsan, partner. Pero ang Diyos ay pinapalis niya ang ating mga bad behaviors. So kung minsan pag nanalangin tayo, Panginoon, ay plansahin mo naman ang buhay ko sa aking pag-iisip, sa aking pananalita, at sa aking pagkilos. Kasi itong katawang ito ay trono ng Diyos. At siya'y nananahan sa mga puso natin. Napakabuti ang Panginoon Diyos na nakita natin yung unang punto na ang Diyos, pinakita niya ang kanyang trono sa langit. Pangalawang punto ay paniliwanag ni Pastor Jules na ang trono ay binaba sa lupa, pinakita sa lupa. Nang sabi mo ay isa rin ito yung nagpapahiwatig na ang Diyos ay nais niyang makipagrelasyon. Nais niyang manahan sa atin. Pinabasa niyo sa akin kanina. Ang pinakamatindi ay ang trono ng Diyos ay gusto niyang tumira sa ating puso, sa ating buhay, na kung papaano ang Diyos ay kinikilala natin na siya ang may-ari, siya ang tagapamahala, siya ang tagapanguna, siya ang lahat ng ating nandito sa lupa, gusto niya tayong maging pag-aari. Na manahan sa ating buhay, manahan sa ating puso upang siya na ang riyanda, siya na ang lahat-lahat sa atin. Kaya napakalaki ang Diyos, no? Ang kanyang soberenya ay napakalaki. Napakalawak. Napakalawak. Pero
paano siya makakapasok sa puso at manirahan dyan? Ano? Yeah. Dahil siya espiritu. Dahil siya ay mangunguna sa ating buhay. Kaya yung kanta, kung alam niyo yung kanta. Yan, yung how big is How God. big is God? Sabi dito. How big and How big and wide His vast domain. To try to tell, these lips can only start. He's big enough to rule His mighty universe, yet small enough to live within my heart. Yan ang Diyos na nais niyang manirahan sa buhay, sa puso, upang siya ang tagapamahala sa atin. Hindi na tayo makakasala niyan. May nakita ko, Pastor Ray, doon sa binabanggit kanina ni Pastor Abe. Yung pagkaunawa na ang ating katawan ay templo ng ating Panginoong Diyos. Binabago yung kung paano tratuhin natin yung ating sarili. Oo. Kasi kahit pa yung pakikisalamuha mo sa tao, dahil niisip mo na ito'y templo ng Panginoong Diyos. Marami na ngayong nangyayari sa lansangan, lalo na sa mga gitgitan sa mga kalsada. Dahil hindi mo naunawahan na ito'y templo ng Panginoong Diyos, mamaya ay mag-iiba yung behavior natin. Bubusi-busina ka na. Yan yung nangyayari kung minsan. So, kung naunawaan lamang ng bawat isa na ito'y templo ng Panginoong Diyos, mababago kung paano tayo kumilos. Yung sabi niya kanina, kung paano natin sinasaayos yung ating sambahayan. Kung paano natin trinatrato yung ating mga katrabaho. Kung paano natin trinatrato yung ating katawan. Mababago lahat yan. So yun sana yung mauunawaan ng bawat isa na kung saan ito yung templo ng Panginoon. Dahil gusto niyang manahan sa bawat isa sa atin. At kapag nanahan ng Panginoon, talagang langit na talaga. Amen. Langit na talaga. Iyon yung sinasabi natin na hindi lang ideya ang langit, kundi kinakakasabuhay na ng isang literal tao. na nangyayari sa ating buhay. Ang ganda nitong sinasabi ni Pastor Jules. Ang prinsipyo kasi nito, sinaklaw niya na ang trono ng Diyos ay meron tayong pananagutan na respetuhin siya, galangin siya sa magitan ng ating pamumuhay. Kasi ang katawang ito ay binihili ng halaga ng dugo ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. So, kung i-approach natin ang Panginoon at papasukin natin sa ating pong buhay, mawawala yung mga negative thoughts, negative behavior, negative action na meron tayo. Kasi nandyan na siyang kumokontrol. Siyempre, nire-respect natin yung Panginoon. Wow, nasa akin ang Panginoon. Hindi ako magagalit kasi kasama ko siya araw-araw. Ay ko-control ko ang behavior ko kasi kaya kung minsan nagde-decide ako, nagpapatugtog ako ng religious music, friend, habang nagda-drive. Kasi sabi ko, ako ay ministerial driver. Pero kung minsan ay nagre-react ka din eh. Pero ang nagre-remind sa, wow, anak ako ng Diyos, hindi ako bababa at papagagalitan ko yun. Napunta ka ng Divisoria mamaya, my friend, sigurado may gigit-git sa yung bisikleta, may gigit sa iyo na electronic bike, jeepney, taxi, and so on and so forth. Doon matetes yung temperament mo bilang anak ng Diyos na naupo sa puso mo yung trono ng Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos, Pastor, sapagkat ang ating leksyon ngayon, mga kapatid, ay ang aking naintindihan ng Diyos ay napakataas, napakakapangyarihan. Ngunit sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, bumaba siya, ipinakita niya ang kanyang pag-uugali, ang kanyang katangian, nakirelasyon siya sa tao upang maibalik ang bawat isa sa atin mula sa kasalanan sa Kanya at magkaroon ng maayos na relasyon, tamang daan, at magkaroon ng kaligtasan. Ganon din ang bawat isa sa atin. Napakatakas man tayo, ang ating posisyon, ang ating lugar, yaman man lahat, pero bababa tayo.
upang magpakita tayo ng pag-uugali ng Panginoong Jesus upang maligtas ang bawat isa sa atin. Meron tayong missional spirit. Meron tayong missionary spirit. Magpapakita tayo ng tamang paraan, buhay ng langit na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng reflection ng karakter ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya ay nananahan sa ating buhay. Siya ay nakaupong isang trono ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat, Pastor Abe, Pastor Jules. Purihin nating Panginoon Diyos. Maraming salamat, mga kapatid at mga kaibigan na sumusubay sa itong programang ito. Tapusin na natin. At bago natin hingiin si Pastor Abe sa huling panalangin, sa isang panalangin ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Asahan mong ligaya ang iyong makakamtan. Panalangin, pagtitiwala sa Diyos. Buksan mo ang puso ko, kalooban kahinaan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Nalalaman ba natin, iba na ang ating ngarin? Ngunit pagmamahal niya'y nakatuon lamang sa'yo. Buksan mo ang puso ko, kalooban kahinaan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Basta't buksan mo lang ang iyong puso. Buksan mo ang puso ko, kalooban kahinaan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, ipagpatawan mo ang sarili ko dahil sa kasalanan ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko.
Manalangin tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Dakila ka, O Panginoong Diyos, sa aming pong buhay. Itinuro mo sa amin kung paano gumalang sa inyo, sapagkat ang luklukan ninyo ay nandiyan sa kataas-taasan ng mga langit. Inyo ding in-extend ang inyong luklukan dito sa sanlibutan. Nakapanahan ka sa aming mga magulang, at gayon din sa kasaysayan ng Israel, ikaw ay nanahan din sa kanila. Nagpapasalamat kami na kaya mong manahan sa dinarami-raming tao na maabot sa 7.2 billion na katao, pero kaya mong palaitin ang inyong sarili upang sa bawat isa sa amin ay kayo'y manahan. Ugnawin ninyo ang aming makasalanang pagkatao, O Diyos, at tulungan nyo kaming ma-empower ang aming pong buhay upang kami mamuhay na may pananampalatayang aktibo na ipinapakita mo sa aming araw-araw na pamumuhay ang iyong biyaya, ang aming pag-uugali, at ang aming pagtatalagan na luluwalhati sa iyo sa lahat ng aspeto ng aming pong pamumuhay. Yes, Lord. Salamat po sa pagpapalang ipagkakaloob ninyo sa lahat ng mga viewers namin. Maraming salamat din po sa pangunguna ni Pastor Ray at saka ni Pastor Jules. Tulungan niyo din kami, Panginoon, na mabago din ang aming pong buhay sapagkat si Kristo ang siyang nananahan sa amin. Salamat sa blessing sa bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin ng bawat isa.